My feet are so heavy they're stuck to the ground. Man, I love gravity. Kaibigan, baka pwede mo kami bigyan ng pera. Nawala ang pera namin, kaya kailangan namin yun ngayon. Hindi ba dapat lang na tulungan mo kami? Ibigay mo na lang sa amin lahat ng pera mo. Teka, ako ba ang kausap niyo? Ha? Nakikita niyo ako? Ano ba sa palagay mo? Ha? Ha? Nakahawakan ko kayo at nakakausap. Ang sarap ng mabuhay. Magaling! Niloloko mo ba kami? Bumalik ka nga rito! Teka, tama na. Mukhang may sira yata ang ulo niyan eh. Tito! Ha? Tito! Halika! Ako ba? Oo. Ano ba yan? Ipinanganak kang may kakaibang tadhana, kaya't ikaw ay naiiba sa pangkaraniwang tao. Taglay mo ang kakaibang kapangyarihan. Oo. Magugulat siya pag nalaman niyang kagagaling ko lang sa kabilang buhay. Mayroon kang isang mahalagang misyon na dapat mong tapusin. Sandali! Kinakausap pa kita! Pasensya ka na pero hindi ako interesado sa mga spirito o misteryo. Makapagkape nga. Yung mga nasa loob, mga taga-kabilang eskwela. Oo, medyo madalas nga ang punta nila dito eh. May binabalak sila laban kay Alfred at para sila maging siga dito. Kung nabubuhay lang sana si Eugene. Mula sa kabilang eskwela nga sila. At noong natutulog ako, marami silang gulong ginawa dito. Itong order niya, sir. Sa ayos ng upo niya, mukhang siya ang leader ng grupo nila. Ha? Bigla siya nagkaroon ng sungay. Baka naiisip ko lang yan. Ang tagal naman itong si Alfred. Oo nga, mukhang hindi siya darating ah. Sumusunod ba talaga si Alfred sa mga gusto mo, ha? Siyempre naman. Sa katunayan, pinagnakaw ko siya ng comics para sa akin. At dadalhin niya dito yun ngayon. Kaya maghintay-hintay lang kayo. Darating yun. Hindi siya ganun. Hindi siya nangunguha ng mga bagay, lalo na't hindi sa kanya. Nasaan si Chichi? Nasaan siya? Ha? Relax ka lang, Alfred. Dala mo ba yung pinangako mo? Eto! Hindi. Ayan na! Ngayon, tuparin mo yung pangako mo. Nasaan si Chichi? Teka, hindi ba't sabi ko nakawin mo mga ito? Ha? Binayaran mo ang mga ito, hindi ba? Wala ka ng pakialam kung binili ko yan o ano. Hindi ganun. Tinuruan kita para magnakaw. Para malaman mo ang pakiramdam nito. Hindi ito ang pinag-usapan natin, Alfred. Mag-sorry ka. Ha? Mag-sorry ka. Dahil hindi mo tinupad ang usapan natin. Hindi maaari. Sumusobra na kayo, ah! Tama na! Anong ginagawa mo? Sorry na. Hindi ako tumupad. Sorry na. Hindi kita marinig. Sorry na! Alfred, para lang kay Chichi. Nagawa niya yun. Kawawa ka naman. Ang dali mo naman palang lokohin. Ganito ba ka-importante ang pusang ito sa'yo, Alfred? Ah! Gigi! Huwag niyo siyang sasaktan na. Pakiusap lang, ha? Hindi ako makapaniwalang tulad niya isang siga dito. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo, ha? Kayang-kaya kayong labanan lahat ng kaibigan naming si Alfred. Imposible. Mahilig yata mag-alaga ng pusa si Alfred. Tingnan mo! Tama na! Ano bang pakiramdam mo? Alam mo ba na para maging masaya ang buhay ay dapat na maging masama ka? Sa huli, ang masama rin ang nananalo. Tignan mo si Eugene. Yan talaga ang masama. Nahirapan niya kaming kalabanan siya eh. Mabuti na lang at pumanaw na siya. Oo, napahamak siya dahil sa pagligtas sa isang bata. Hindi niya dapat ginawa yun. Napahamak tuloy siya dahil lang sa isang bata. Ano bang binabalak niyo? Gagawin ko lahat, ibalik mo lang ang pusa ko!
Ito ang naisip kong kondisyon. Bugbugin mo sila. Ano? Alam mo kasi, kanina pa sila nakatingin sa akin. Titigil ka lang kapag sinabi kong tigil. Sige, simulan mo na. Hindi ko kayang gawin sa kanila yun. Ganun ba? Sige. Hit them or else say goodbye to your cat. Hit us, cool. Tama mo na! Pag nakuha na natin si Chichip, magbabayad sila sa atin. Sige na, Alfred! Gawin mo na! Hindi! Hindi po pwede! Umpisan mo na ngayon! Sino ba yun? Sino ka ba, ha? Ako. Ha? Ha? Eugene, akala ko patay ka na. Eugene, bumalik ka nga. Oo, narito na ako at lagot kayo ngayon. Oo! Here, hold this guy, would you? Iniwan niya mga kasama niya. Humanda ka ngayon. Pati ang pusa ginagamit mo sa kasamaan at nang iiwan ka pa ng kaibigan. Ano to? Imposible! Paano nangyari yun? Nahuli ako ng ordinaryong tao. Hindi niya dapat ako mahawakan. Paano nangyari to? Ano kaya to? Nagsasalita pa. Naiintindihan niya sinasabi ko. Siya si Jackie. Isa siyang kriminal at 5 ang kaso niya sa kabilang daigdig. Naninirahan siya sa kaluluwa ng isang masamang tao. Tinutokso niya ito para gumawa ng masama. Ikaw ang manghuhula, di ba? Oo, masasamang tao lamang ang sinasaniban ni Jackie. Mabuti naman at nahuli mo siya. Dahil yan ang misyong naghihintay para sa iyo. Mas marami pa ang dadaanan mong pagsubok. Ano? Ikaw ay magiging isang detective ng kabilang daigdig. Detective ng ano? Ano ba yun? Ito ang iyong misyon. Wala kang ibang dapat gawin kundi tanggapin ito. Ano? Sino ka ba para sabihin sa akin yan, ha? Hindi mo ba ako natatandaan? Ha? Ikaw na naman? Ako na nga si Charlene. Mabuti nakita tayo muli. Ha? Anong nangyayari? Eugene, makinig ka! Huh? Ha? Sinabi ko sa'yo na sa pagbabalik mo ay may misyon kang dapat harapin. Ang mga kasong tulad ito ang iyong lulutasin. Kaya dapat na maghanda ka lagi. Eugene, si Charlene ang magdadala ng mga kasong iyong haharapin. Ito ay kailangang lutusin mo at gawin. Dahil ikaw ay isa ng detective ng kabilang daigdig. Alam kong naipaliwanag na sa'yo ni Charlene ang lahat. Pagbutihin mo sana, Eugene. Sandali! Ako ang pahala dito. Ilalagay ko ito sa dapat niyang kalagyan para hindi ka na mawala pa. Sandali lang, Charlene! Kailangan harapin mo ang bawat kaso na darating na may buong sigla, Eugene. Simula pa lamang ito ng pagsubok ng sinasabi ni Jericho. Yusuke Urameshi is a boy who used to be dead. Thanks to his own selfless acts and the love of his friends, he's been given a second chance. Now returned to the living world, Yusuke possesses strange new powers and is appointed spirit detective of the earth. His job? Tracking down supernatural creatures who have gone astray. Koenma has spoken. Yusuke's first case begins today. Red emergency
right, Doki. That's enough. Yes, our time runs short. All guards report to the palace perimeter. Seal the doors. They've taken all 3 of them. Yusuke? Yusuke, wake up. Please, Yusuke, don't leave me! What's the deal? You're back. Thank goodness. Yes, Mother, I'm alive just like yesterday. Don't normal people sleep at 6? But I had a dream you asked to go away again because of me. She's done this every morning since I came back to life. Well, I guess it beats being passed out on the floor. Wow! Ang ganda! Swerte ito dahil may nakaikot na gintong dragon. Pinasadya ko talaga yan. Walang katulad yan. Kung buhay si Eugene, siguradong kukunin niya to sa'yo, di ba? Oo nga. Pag nakita niya ito, baka kanina pa niya kinuha ito. Tama ka. Mukhang maganda ang pinag-usapan nyo. Sali naman ako. Miss nyo na ako, ano? Akala nila multo pa rin ako. Hindi maiiwasan yon. Ha? Hindi kasi nila alam na muli ka nang nabuhay. Natakot sila. Jenny. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ha? Wala naman. Bilisan mo na nga! Nahuli ka na sa klase mo! Oh. Eto na nga, papasok na nga. Rose, nakikita mo, nakikita mo. Eugene ba yan? Oo, yan. Nangyari yun. Nagtakbuhan sila, ayaw talaga nila sa akin. Huwag ka na magtaka, hindi na bago yan. Hindi na lang sana ako bumalik. Oh, Alfred! Naintindihan ko ang naramdaman mo, Eugene. Ibabalik na uli kita sa pinanggalingan mo. Mukhang wala dito ang swerte mo eh. Alfred, hindi mo ba siya pasasalamatan sa pagkakaligtas kay Chichi? Hindi muna. Kailangan magtuos muna kami. Katulad pa rin siya ng dati. Ano ba yan? Tatayo na lamang ba kayo sa gitna ng kalye? Magsipasok na kayo lahat. Si Sir, nasawa na ako sa ganyan. Hindi na muna ako papasok. Para ka naman bata, para yan lang eh. Hindi ka naman nagbago ng asal eh. Tayo na. Oo! Mauna na kayo! Para siyang ipis. Hindi ko papayagang makabalik ka sa eskwelaang ito. Darating ang araw na mapapatalsik rin kita. Teka muna, Bonner. Wala ata si Eugene ah. Uy, Monty, nandun sa banyo! Huwag niyo na hanapin yun. Hindi na naman papasok yun. Ganun ba rin? Hindi na lang ako papasok. Huh? Bakit mo ako tinawag? Gabi na! Gusto kitang pasayahin, Eugene. Kaya may dala akong pasalubong mula kay Jericho para sa iyo. Charan! Ito ang mahiwagang salamin na nagbubunyag ng lahat. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang nasa likod ng padero anumang nakatago. Para sa kalaban mo yan! Masakit yun ha. Hindi ko pa naman sinasabing tinanggap ko na ang trabahong ibinigay niyo sa akin ha. Okay lang sa akin iyon. Hihilingin ko na lang kay Jericho na ibalik ka na sa kabilang daigdig. Sobra ka naman, Charlene. Ikaw kasi! Oo nga pala, sa paggamit ng kagamitan ito, nauubos ang kapangyarihan nito kaya't kailangan pag-ingatan ng mabuti. Naintindihan mo ba? Ano? Wala! Nawawala! Ano bang problema? Nawawala ang ballpen ko. Nasa akin lang yung kanina bago tayo mag-PE, di ba? Huh? Pati ang relos ko nawawala. Talaga, pati ang singsing ko. Ang sarap matulog.
Ba't kayo nakatingin sa akin, ha? Ha? Iniisip niya si Eugene na kumuha ng gamit niya, no? Siya lang ang hindi pumasok sa klase natin kanina. Yun ang magandang katibayan. Ano nangyayari? Anong kaguluhan ba ito? Sabi ko na sa inyo, hindi ko ginawa yon. Huwag ka magsinungaling! Oh, why? Mr. Sales, may katibayan ka ba na siya ang may gawa nun? Siya na nga. Dahil nung wala siya, walang nakawang nangyayari dito sa eskwelahan ito. At ngayong nagbalik siya, nag-umpisa ang lahat ng ito. At balita ko, umiyak ang mami mo sa harap ng principal. Makabalik ka lang sa eskwelahan ito. Hindi ka ba nahihiya sa mami mo? Huwag niyong idadamay ang mami ko dito. Sige, ituloy mo at tanggal ka sa eskwelahan ito. Walang kinalaman ang mami ko sa usapang ito! Eugene! Jericho! Makinig ka! Tinangay ng mga magnanakaw ang tatlong pinakamahalagang kayamanan ng kabilang daigdig at narito sila ngayon sa inyong daigdig! Hindi mo ba nakikita may problema ako dito? Huwag kang mag-alala, wala silang nakikita o naririnig! Wala pa akong panahon para dyan, Jericho! Ano ka ba? Mas mahalaga ang kasong ito! Kapag ginamit nila ang kayamanan sa kasamaan, malalagay sa peligro ang inyong mundo! Kaya't kinakailangan mong kumilos kagad at gumawa ng paraan ngayon din! Pero kailangan patunayan ko muna na hindi ako ang kumuha ng mga gamit ng mga kaklase ko! Siya ang kumuha! Tignan mo ang bulsa niya sa pamamagitan ng salamin na ibinigay sa'yo ni Charlene! Ha? Oo nga! Kunin mo na! Dali! Anong ginagawa mo? An explanation, Mr. Iwamoto? Well, come on, isn't it obvious? This man ang naglagay ng mga kagamitan dito sa bulsa ko. Darating ang araw na mapapatunayan ko rin ang mga ginagawa mo, Eugene. Mr. Sales, sandali. Dapat natin mapag-usapan to, Mr. Sales. Ipapahamak pa ako ng guro namin! Ngayon, malaya ka na! Magtrabaho ka na! Hindi pa. Kailangan gumanti muna ako sa ginawa niya sa akin, Jericho. Hindi tama ang gumanti pa ngayong alam mo nang hindi ikaw ang kumuha ng mga gamit ng kaklase mo! Hindi pa ako kontento doon! Sige na nga, may alam akong paraan. At ano naman ang paraan na yon, Jericho? May magagawa ka, Eugene. Kailangang ipunin mo ang lahat ng iyong lakas sa iyong daliri. Isa-isip ang mga lahat ng iyon. Umiinit ang daliri ko. Ngayon, asintahin mo, isipin mo ng mabuti. Tapos, kalabitin mo ang iyong hintuturo. Seryoso ka ba? Para sa'yo, Mr. Sales! Mr. Sales, okay ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ang galing! Yan ang Reagan. Reagan? Alam mo, ang tao ay may lakas sa katawan. Iniipon mo ito sa iyong daliri at pinakakawalan mo. Mas malakas ito kaysa sa suntok. Pero mag-ingat ka sa paggamit ito. Sa ngayon, 1 beses lang sa isang araw mo pwedeng gamitin ito. Kaya't gagamitin mo lang ito kung kinakailangan. Ang espada ng kadiliman, ginagawa nitong halimaw ang bawat mahiwa dito. Ang salamin ng kapangyarihan, nagbibigay ng lakas pag bilog ang buwan. At ang bola ng mga espiritu, ang humihigop ng kaluluwa ng mga tao, lalo na ng mga bata. Itong tatlong ito ang pinakamahalagang kayamanan ng kabilang daigdig. Kapag napasa kamay ito ng tao o halimaw, may masamang mangyayari. Alin man dito ang gamitin mo sa anumang paraan ay magdudulot ng kapamakan sa mga tao. Dahil malakas ang kapangyarihan ng mga ito at ikaw lang ang may kakayang makapagbalik dito. Oo, gagawin ko. Ngayong nakabalik na ako, dapat lang na gumawa na ako ng kabutihan para sa lahat. Aasahan ko yan, Eugene.